Nang magkamali si Stephanie, ay latag na ang dilim. Ding! Mahina na yung tawag sa binata. I'm here. Masuyong sagot ni Ding. Sabay gagap sa palad ng dalaga. Nagangat siya ng tingin. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, ay nakita niya ang haggard na anyo ni Ding. Nakaupo ito sa kanyang tabi habang nakatunghay sa kanya. Samantalang siya naman ay nakasandal sa malaking katawan ng isang puno. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito, sabay haplos sa kanyang buhok. Mabuti-buti na. Nasaan na tayo? Iginala niya ang paningin. Wala siyang nakikita kundi mga puno at walang katapusang kadiliman. Narito pa rin tayo sa kakahuyan. Pasensya ka na ha? Hindi ko kasi makita ang daan palabas. Apologetic na tura ni Ding. Pero huwag kang mag-alaala. Yun ang unang-una kong hahanapin kapag nagkaliwanag. Muling humantong sa mukha ng lalaki ang paningin ni Stephanie. Sumikip ang kanyang dibdib sa nakitang concern sa anyo nito. Namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. I'm sorry, Ding. I'm so sorry. Sambit niya sa basag na tinig. Shh! Anito, wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Wala kang kasalanan. Pero hindi maganda ang pinapakita ko sa'yo. Tranato kita ng masama. Nakukonsensyang sabi niya. Kinabig siya ng binata at maingat at sinandal sa dibdib nito. Shh! It's alright, sweetheart. I only deserve it. Pero ikaw, you don't deserve all of this. Kaya gagawin ko ang lahat upang mailabas ka dito. Don't leave me, Ding. Wika niya, sabay tingin sa mga mata nito. No, I will never do that. Kahit anong mangyari ay magkasama tayo. Hindi kita iiwan. Sapat na mga katagang iyon ng binata upang mapanatag ang kanyang kalooban. Isiniksik niya ang katawan sa tagiliran nito. Lalo na bang humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Ding. Dahil sa pagod, ay nakatulog si Stephanie sa loob na mainit na yakap ni Ding. Pero ang binata ay nanatiling gising. Hindi siya pwedeng matulog dahil baka bigla na namang sumulpot ang Amerikano at ang mga kasama nito habang sila ay naiidlip. Mahirap na. Buong magdamag na natiling gising ang kanyang diwa, nakikiramdam at nagbabantay. Pero habang lumalalim ang gabi, ay guminaw ng guminaw sa dakong iyon. Nanonood sa kanyang balat ang lamig hanggang sa hindi na niya mapigilan pa ang pagkinig ng kanyang mga kalamnan. Hinigpitan niyang lalo ang pagkakayapos sa katawan ni Stephanie. Nagising ang dalaga. Pasensya ka na ha? Maginaw kasi. Hingin niyang paumanhin. Naistorbo ba kita? Hindi umiimik na yumakap sa kanya si Stephanie. Salamat. Nagsisimula ng lumiwanag na magising si Stephanie. Tinignan niya si Ding. Nakapikit ang binata at mukhang kaiidlip lang nito. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa lalamunan ng dalaga. Iginala niya ang paningin sa paligid. Nasa gitna pa rin sila na makapal na kakahuyan. Iniisip niya kung paano siyang nakatagal sa nanunuot na lamig at kung paano siya nakatulog ng mahimbing sa ganoong kalagayan. Kumilo si Ding, kaya muli siyang napatingin dito. Saka lang niya napansin ang kanilang ayos. Ngayon ay nauunawaan na niya ang lahat. Nauunawaan na niya kung bakit hindi siya nakadama man lang ng ginaw sa buong magdamag na iyon. At iyon ay dahil sa mahigpit na yakap ni Ding sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mapagmasdan ng maigi ang binata habang ito ay natutulog. At habang pinapanood niya ito, ay may kakaibang haplos siyang nadama sa kanyang dibdib. Kahit sa ganong kalagayan, ay hindi pa rin nawawala ang angkin nitong kagwapuhan. Paano na kaya siya kung wala ito? Marahil ay nagtagumpay na si Kenny sa balak nito. Kumilo si Ding. Dahan-dahan nito nagmulat ang mga mata. Gising ka na pala. Tipid ang ngiti niyang sabi. Sabihin mo sa akin, Ding, bakit narito ka? Hindi ba't umalis ka na? Hindi ako natuloy. Na-realize ko kasi
na hindi pa pala ko handang kalimutan ka. Hindi pa ko handang burahin ka sa akong puso. Pero mabuti na lang pala at hindi ako nakaalis dahil kung nagkataon, hindi ko malalaman na nasa panganib pala ang buhay mo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ding, I owe you my life. You don't owe me anything, Steph. Ako ang may utang sa'yo. Pagkatapos, kitang paiyakan ng husto noon at saktan. Dapat lang na ipagtanggol naman kita ngayon sa mga taong gusto manakit sa'yo. Nanikip ang kanyang dibdib sa tenura nito. Bakit nga ba hindi niya nakita ang malaking pagbabago ng binata? Pero isa lang iyon sa mga dahilan, Steph. Magmula nang mahalin kita, naging obligasyon ko na rin ang pangalagaan ka. I love you, Steph. And if I have my way, I'm gonna make you love me too. Nalunod ang puso ni Stephanie sa mga salita ng binata. Nag-blush siya. Kung wala lamang sila sa sitwasyong iyon, siguro ay pinagbigyan din niya ang bulong ng kanyang puso. Pero hindi yun ang tamang pagkakataon at lugar. Sa halip na kumibo, ay muli na lamang niyang isiniksik ang katawan dito. Bago tuloy ang magliwanag, ay pinasya nilang lisanin ang lugar na iyon. Mahirap na, at baka doon pa sila abutan ng mga humahabol sa kanila. Sigurado kang kaya mo maglakad? Nag-aalalang tanong ni Ding sa kanya. Tumango si Stephanie. Kahit pakaramdam niya, ay nalalambot ang kanyang mga tuhod. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya lang, nagugutom na ako, Ding. Napangiwi si Ding mapasulyap sa mukha nito. Halos wala ng kulay ang mga labi ng dalaga dahil sa gutom at dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Kaya mo pa bang tiisin? Kahit sandali. Maghahanap muna ako ng makakain natin. Don't leave me, please. Ayoko mapag-isa. Samu niya. Napapalatak si Ding habang bumapag-alaalang nakatunghay sa kanya. Kitang-kita nito ang takot na nakasungaw sa mga mata nito. At pakiramdam ng binata ay balaro iyon na tumatarak sa kanyang dibdib. Kinabig siya nito. Huwag kang mag-alaala. Hindi kita iiwan. Hindi kumikibong yumakap siya dito na mahigpit. Lihim na napamura si Ding na madama ang kanyang panginginig. Bago pa siya makapagprotesta, ay binuhat siya nito. You're shaking. Kaya mas mabuti pa kung kakargahin na lamang kita. Anito? Maghahanap tayo ng makakain. Saka na lamang natin hanapin ang daan palabas. Kailangan mo nang malamnan ang sikmura mo. Makakaalis pa ba tayo dito, Ding? Yes. Kahit ano mangyari, ay makakaalis tayo dito. Nasa tinig ang determinasyon na sagot ng binata. I trust you, Ding. Naglakad na naglakad si Ding habang karga si Stephanie upang maghanap ng makakain. Isang maliit na kubo sa gilid ng ilog ang kanilang nakita. Nagkataong wala ang may-ari, kaya pinasok kayo ni Ding upang maghanap ng makakain. Sa awa ng Diyos, ay may nakuha 2 peraso ng itlog ng manok ang binata, 2 peraso ng tinapay, 1 dilata, at maliit na lanseta. Magagamit natin ito sa pagbubukas sa mga dilata, sabi ni Ding. Tukoy ang hawak na patalim nang tanungin ito ni Stephanie. Hindi kaya magalit sa atin na may-ari dahil pinakailaman natin ang bahay? Nag-aalala na naman niyang tanong. Wala naman kasi tayong ibang choice, di ba? Mas mabuti na ito kesa mamatay tayo sa gutom. Hindi na lamang tumibo pa si Stephanie. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na mangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Parang isang masamang panaginip. Hindi nila alam kung saan lupalop ng mundo sila naroon. Wala silang ibang nakikita kundi kakahuyan. Matagal na sila naglalakad, pero parang walang katapusan ang landas sa kanilang tinatahak. Pakiramdam niya ay nagpapaikot-ikot lang sila. Dahil sa matinding frustration, ay napahinga ng malalim si Stephanie. Napapagod ka na ba? Gusto mo bang magpahinga muna tayo dito? Masuyong tanong ni Ding. Wag, maagap na yung sagot. Hindi tayo pwede matagal dito. Baka abutan tayo na may-ari ng bahay. Kaya mo pa ba?
Tumango siya. Hinayaan niya itong buhatin ulit siya. Habang kinakain nila ang mga pagkain nakuha nila sa kubo, ay hindi napigilan ni Stephanie ang pangingilid ng mga luha. Daig pa nila ni Ding ang mga yagit sa kanilang ayos at hindi yung kayang dalhin ng kanyang dibdib. Kilala at isa sa pinakamayaman ng kanilang pamilya sa bansa. Pero nasaan siya ngayon? Bago pa niya namalayan, ay umuyugyug na pala ang kanyang mga balikat. Tama na. Masuyong sambit ni Ding, sabay hagod sa kanyang likuran. That's enough. Hindi ko ito kaya, Ding. May iling niyang turan. Hindi ko kaya to. I understand. Ako man ay nahihirapan din, pero wala tayong magagawa. Kailangan nating tiisin ang lahat para mabuhay. Hanggang kailan tayo dito, Ding? Umiling ang binata. Hindi tayo magtatagal dito, Steph. Ipinapangako ko yan sa'yo. Sa lalong madaling panahon, ay aalis kita dito. Yumakap siya sa lalaki. Please, do it, Ding. Ayoko magtagal sa lugar na to. Lalong ayoko mamatay dito. Mahigpit siya nitong ikinulong sa mga bisig. Don't say that, sweetheart. Hindi mangyayari yan. Hindi ko papayagang mangyari yan. Makaraan lamang ang ilang sandali, ay lumalakad na naman sila. Sa pagkakataong ito, ay hindi na nagpabuhat pa si Steph sa binata. Pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Teka, ano kaya kung bumalik tayo ngayon sa kubo? Nasabi ni Ding. Baka naroon na ang may-ari. Bakit? Pwede na tayong matulungan. Baka alam niya kung nasaan ang daan palabas. Pero, baka magalit lang siya sa atin. Nagnakaw tayo ng pagkain sa kanya. Nag-aalala niyang wika. E di humingi tayo ng paumanhin. Sabihin natin sa kanyang totoo. Siguro naman ay mauunawaan niya tayo. Pero, siya na lamang ang ating paraan. Kailangan nating subukan. Dahil kung hindi kaagad natin mahahanap ang daan palabas, ay baka maabutan pa tayo dito ng mga humahabol sa atin. Malumanay na paliwanag ni Ding. Kung hindi na tayo tutulungan, eh di umalis tayo. Hindi siya kumibo. We have to go back, sweetheart. Kailangan natin makapagsapalaran kung talagang gusto nating makalabas dito. Okay? Napabuntong hininga ang dalaga at pagkatapos ay marahang tumango. Pero kapag nagalit siya dahil sa pagnanakaw natin, ay pangako mo, hindi ka lalaban sa kanya. Naaalis na lamang tayo. Aniya, sa himig na nakikiusap. Gumiti si Ding. Hinagkan siya nito sa noo na para bang matagal na nitong ginagawa ang bagay na yon. Pangako, hindi ako makikipag-away. Subalit mukhang nahuli na sila ng dating. Dahil bago pa man sila makalapit sa kubo, ay lumabas na mula doon ang pangkat na Kenny. Mukhang ang may-ari na ang kausap ng mga ito. May kung anong inaabot si Kenny sa matandang lalaki. At kung di sila nagkakamali, ay pera iyon. Nagkatingin na silang dalawa ni Ding. Sa kanilang pinagkakublihan. Sa tingin ko, ay wala na tayong maasahang tulong mula sa taong iyan. Sabi ni Ding. Maingat silang lumayo. Ang mabuti pa, ay sumakay ka sa likod ko at tatakbo ako. Kailangan makalayo agad tayo dito. Hindi ka pwedeng mapagod ang gusto at baka dumugo ang sugat mo. Hindi na nakipagtalo pa si Stephanie. Sunod niya ang sinabi ng binata. Ilang sandali pa, ay tumatakbo na si Ding. Iniisip niya kung paano nito nagagawang dalahin. Ang bigat niya, na tulad ng isang magaan na manika. Ayos ka lang ba dyan? Tanong ni Ding maya-maya. Yeah, ikaw. Hindi ka ba nabibigatan sa akin? Nope. Masarap nga sa pakiramdam. Yung sabi nito. Sira. Totoo ang sinasabi ko. Lalo na't hindi nito itinuloy ang balak na sabihin. Lalo na't ano? Kunot noon niyang sabi. Umiling ito at makahulugang ngumiti. Wala, sweetheart. Basta kung ano ang sinabi ko, iyon. Magpahinga muna tayo. May hingal ang sabi ni Ding nang huminto ito makaraan ng matagal na paglalakad takbo. Nilingan ng binata si Stephanie.
Pero napakunot noo ito na mapansin ang pamumutla na naman ng dalaga. Steph, are you okay? Please, put me down. Mahinang sabi ni Stephanie habang tutup ang noo. Maingat siyang ibinaba ng lalaki. Bakit? Nag-aalalang sabi nito, sabay hawak sa kanya mga balikat. Namumutla ka. May masakit ba sa'yo? Kumikurot ang sugat ko, Ding. Ha? Umiikot ang paningin ko. Bumakas sa matinding pagkataranta sa anyo ni Ding. Inalalayan si nitong makaupo sa ilalim ng puno. Kanina pa ba yan? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayoko madistract ka. Akala ko kasi mawawala din kaagad ang sakit. Pero mas lalo itong lumala ngayon. Diyos ko, hinago dito ang buhok. Gayon na lamang ang takot na bumalatay sa anyo nito na makita ang pulang likido sa dulo ng mga daliri nito. God, dumudugo na naman ang sugat mo. Nahihilo ako, Ding. Pinagpawisan ng malapot si Ding. Hindi malaman ang gagawin na niyakap na lamang si nito ng mahigpit. Huwag kang susuko, sweetheart. Kaya mo yan. Huwag mo akong iiwan, Ding. Hindi kita iiwan. Narito lang ako sa tabi mo. Gusto ko matulog. Stephanie. Marahang ipinikit ang dalaga ang mga mata. Steph. Humihingal ang sambit ni Ding sa kanyang pangalan. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ilang sandali pa ay naging pantay na ang paghinga ni Stephanie. Parang nais maiyak ni Ding sa sobrang pag-alaala. Please, don't give up. Steph, lumaban ka. I can't make it without you, sweetheart. I can't. He was half crying and half praying na makarinig ang binata ng mga kulis ko sa malapit. Diyos ko, tulungan mo po kami. Sambit niya. Buong ingat niyang pinangko si Stephanie upang lisanin ang dakong iyon. Pero sa malas ay nakita sila ng isa sa mga tauhan ni Kenny. Hinabol ng tatlong lalaki si Ding. Hindi naman nagpahuli ang binata. Kahit hirap na hirap at pagod na ay ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas upang makatakbo ng mabilis. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang isang malakas sa putok ng baril. Nagising si Stephanie. Ding, ano ang nangyayari? Bakit tayo tumatakbo? At ano yung narinig ko? Wala, sweetheart. Ang mabuti pa ay matulog ka na lang muna. Nakita na ba nila tayo, ha? Tiimbagang tinignan na lamang siya ng binata. Ibaba mo na ako, Ding. Tumakas ka na. Iwan mo na lamang ako dito. Iligtas mo ang sarili mo. Wika niya. No. Mariin itong tutol. Mamamatay na muna ako bago ka nila makuha sa akin. It's useless, Ding. Hindi na ako tatagal. Iligtas mo na lang ang sarili mo. No, sweetheart. Don't say that. Mabubuhay ka. Please, live. For me. I love you. Pagod na ako, Ding. Pagod na ako. Pagod na rin ako. But I'm trying to live. Dahil sa'yo. At para sa'yo. Please, don't give up. Hindi ba nangako ako sa'yo na hindi kita iiwan? Hindi ba sinabi mo rin sa akin na huwag kitang iiwan? Dahil ang buong akala ko ay kaya ko pa. Pero sa tingin ko ay hindi ko na kaya ng katawan ko. Gusto ko na magpahinga, Ding. Lumuluhang sabi ni Stephanie. Paulit-ulit na umiiling si Ding. Umiiyak na rin ito. Please, Steph. Wag. Don't leave me. I can't live without you. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. I will never ever give up on you. Never. Ding. Hindi na baling hindi mo ako mapatawad sa mga kasalanan ko. Basta't mabuhay ka lang. Pero Ding, hindi na siya pinansin pa ng binata. Nagpatuloy ito sa pagtakbo, kahit para maubusan na rin ito ng lakas. Umangat ang palad niya upang haplusin ang pisngi ng lalaki. Pagkatapos iyon, ay muli na naman nagdilim sa kanya ang lahat.